So si Lebron nalalapit na kasi yung unang game ngayong season at nilagay siya sa G-League na wala namang stats at video na nilalabas dun. Dahil practice lang naman talaga nilagay si Lebron, ang Lakers kasi nasa road game at yung G-League team halos nasa home court nila. Pangalawa, walang masyadong practice ang mga teams ngayon, particular ang Lakers dahil sa schedule nila. Parang sumakto lang din na unexpected date na babalik si Lebron, mahaba yung pahinga. Kasunod ng pagbabalik ni Lebron, parang tsumempo na nag-utos ang NBA na i-turnover ng Lakers employee ang kanilang mga smartphone. So hindi lang naman sila maraming teams, pero ang Lakers ang nilagay sa headline. So si Lebron at si Anthony Davis ang tinatarget dati na ibinibigay yung mga info nila regarding sa injury. Dahil nahuli si Damon Jones na ibinibigay yung injury report ni na Edith Lebron sa mananaya kung maglalaro or hindi. Dahil sa Senate or Congress hearing nila, tinanong ang NBA bakit wala naman sila nakitang ebidensya kay Terry Rozier. Pero sila meron. Ang sinagot lang doon ng NBA, law firm kasi yung nag-investigate. So hindi naman sangkot si Lebron. Tinitingnan lang kung alam ba niya yung ginagawa ng malalapit sa kanya, particular yung mga employee ng Lakers. Dati yung business partner ni Lebron na si Maverick Carter nahuling tumataya sa mga games, hindi sa mga Las Vegas casino kundi sa mga unauthorized bookie. Ang information kasi nga hanapin kay Lebron ay kung naka-minutes restriction siya kapag naglaro na siya ngayong season at hanggang kailan. Yung isa pang employee ng Lakers or administrator nagkusa ng ibigay yung smartphone niya sa NBA para tingnan yung mga records. Na base pala sa report, hindi pala libre yung mga information ibinibigay. Ibebenta pala nila yung mga information or injury report kung sinong player ang hindi maglalaro or maglalaro sa game. Tinalo pa yung TMC. Tiniming pa kung kailan babalik si Lebron, dun biglang nagpa-investigate ang NBA ng mga phone records. So hindi lang naman si Lebron ang pwedeng ibenta ang information sa Lakers dahil malakihan na yung taya. Andun pa si Luka na nag-a-average ngayon ng 34 points, 8 rebounds, almost 9 assists per game. Pati si Austin Reeves may career season na 28 points, 5 rebounds at 8 assists. Ang player na yan ang gunner ng LA ngayon. Nagkakaroon din ng injury, particular si Luka na mayroong mga games na hindi makakapaglaro. Halos laging full stat si Luka at si Austin Reeves sa mga games nila. Particular si Reeves na siguradong maraming jumakpat sa kanya dahil wala akong nababasa mga blunder sa online tweet, hindi tulad ng ibang player. Ngayon naman binablunder siya ni Shaq na matatapos na ang oras ni Austin Reeves sa pagbabalik ni Lebron. Based sa mga report, dalawa kasi yung expected date na babalik si Lebron. Una yung versus Jazz, home court nila yon. Ang backup plan versus Clippers. Ang iniintay na lang kasi yung clearance mula sa medical team ng LA. Hindi naman talaga actually blunder yung sinabi ni Shaq. Kumbaga sinabi niyang i-reclaim lang ni Lebron yung spot niya kapag bumalik. At balik na naman sa third option si Austin Reeves. 10-4 ang LA, kina Luka at Austin Reeves ngayong season. Nasa number 3 sa standing sa West kung bilang ng games ang pagbabasihan. Parang first time nilang malagay sa top 3 sa West since 2020 sa first 14 games or halos isang buwan ng season. Si Austin Reeves naman expected na babalik talaga siya sa dati niyang role na ipakita na naman niya kung ano ang kaya niyang gawin kapag nilagay siyang first or second option sa isang team. Sabi pa naman ni Luka maganda na yung chemistry ng team nila dahil nananalo ngayong season. Ito naman yung sinabi niya dati pa na ayusin talaga niya yung chemistry pagdating ng training camp. Biglang nagkaroon agad ng magandang resulta. Mukhang magaling talaga si Luka pagdating sa chemistry dahil lumakas din yung season ni DeAndre Ayton. Lalo na nung nagkamali si Ayton sa NBA Cup versus dito sa Pelicans. Na-confuse daw kasi si Ayton bakit siya pinapa-score pa ay panalo na sila. Yun pala merong rule, nakalimutan niya pagdating sa quotient. Pero sa track record ni Luka, maraming player ang gumanda ang season kasama na si Ayton. Kakatapos lang ng in-between season ni Luka. Ngayon naman, inayos niya yung Lakers. Kapag kasi merong player na napunta sa LA na merong masamang reputasyon, lalong titindi ang problema ng player na yon at mawawala din. Katulad kay Christian Wood. May bad reputation nun si Christian Wood tapos nasundan pa ng injury. Aminado naman si Ayton na meron talaga siyang bad reputation at bad habit. Pero big part siya ng Lakers ngayon. Dati kasi sinasabihan si Ayton na huling pagkakataon niya sa LA pero gumanda ang laro niya.
Ito lang yung hindi pa alam kung ano ang mangyayari sa chemistry ng LA kapag bumalik si LeBron dahil nga sa mga nangyari pa dati.